Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kaigsuonan, dinhi na naman kita sa tunaandan nga programa kining Islam, the religion of all the prophets. Di nanukad gikan sa Dumagiti, DY-SR 95.1 FM radio dito sa dinhi sa Negros Oriental. Karon kay wala man ang akong kapartner nga si Ustad Salim Ansar, ang ako ring gapitong si Roy. Mao ni kini siya karon na supposedly mag moderate kay do na may supposedly nga instant debate nga palaging gina-insert din ang atong mga kaigsuonan pod mga kaamiguhan nga gusto pod sila sadya paminahon ang programa. Mas maayo magudtong dunay mo supak, dunay mo sukit-sukit kay mas musadya man ang mga programa. Ang akong gihan ay unta nga topiko kung maabot sila karon, ang papatunayan ko nga ang mga antikristo ay hindi Muslim. Ang tinatawag ng mga antikristo ay mga Romano Katoliko. Sila ang tinatawag na antikristo. So, nga inshallah mamaya kung darating siya, papatunayan niya ito, inshallah. Kaming mga Muslim, una sa lahat, habang nag-aantay tayo sa kanila, parating sila, ay naniniwala kami nga si Jesus Christ is a prophet of God and a Masih. Actually, ang Masih ay special lang ito kay Jesus Christ. Bawat kasi propeta, may mga title ang mga propeta. Gagaya ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitawag siya Rasulullah. Although nabi siya, pero ang naandan nga title sa kanya is Rasulullah. Si Musa alayhisalam, si Moses naman, ang naandar nga tawag sa kanya is Kalimatullah. Kalimatullah. Kasi the word of Allah. Kasi si Moses ay nag-istorya sa Allah direct si Moses. Si Jesus naman ay nawil-known sa address nga Isa al-Masih. Isa al-Masih. Jesus the Messiah. So kaming mga Muslim, dili kami matawag na Muslim kung di kami magmahal, magpangga, magrespeto ni Jesucristo. Pero kung ato gong sukit-sukiton ang Biblia ay daghan kayo kayong mapaingnan nga si Jesucristo ay aslom ang mga pulong nga naa sa Biblia mahitungod kang Kristo. Example pa, si Jesucristo nag-ingon siya sa nasa Mateo 5, ingon si Jesucristo, nagsulti si Jesucristo 22 verse 22. Sabi niya, kinsa mag-ingog buang, laktaron ka lang. Kinsa mag-ingog buang, mahiagom siya sa impernong apoy. Pero ilang beses man si Jesucristo nag-ingog buang. Ingon siya, ayaw mong maghukom, parang dili mong paghahukman. Pero ilang beses sabi niya, kayo'y mananapaw, mga ngalunya, kayo'y mga sinungaling, kayo'y mga ahas. Ito mga kapatid, ay paghuhugayan. Pag sinabi, ahas ka, aso ka, baboy ka, hindi maganda sa isang ay kahit hindi ka propeta sabihin mo lang isa kang barangay captain tapos ang bunganga mo ang bunganga mo paraging mga ngalunya kayo, mga ahas kayo, baboy kayo, masama buti lang itong mahal nating presidente si Duterte nanalo pagka-presidente kahit yung bunga niya PI yung ano niya, yung bunganga niya naandan din sa mga tao. So bilang tao matino, moral nga tao, ideal nga tao supposedly, dapat manalita tayo mga kapatid ay talagang mayroong tabas ba, maganda ang ano. Pero kung tayo man ay mga bingi, bias, mga fanatic, kahit anong sasabihin sa tao, okay lang. Kung kahit anong sasabihin sa magsusulat, we don't blame that those are words of Jesus Christ. We don't allege these words to be the word of Jesus Christ. Ang giblame na mo dito, itong mga magsusulat gawa-gawa sila ng mga sulat about Jesus Christ. Ang totoo naman ay walang alam si Jesucristo. Bakit? Lumabas yan ang mga Matthew. Ang lumabas ang Matthew is about, sabi nila, 80 decades. Si Jesucristo na ascended into heaven, taken by God, around 33 or 30 AD. Meaning, if it's written in 80 decades, meaning 50 decades, 50 anyos, bago nasulat ang Matthew. How about Mark? Sabi nila 70 AD ang Mark.
Ang John naman, sabi nila, 90 to 100 AD na sulat. So, these are decades after the ascension of Jesus Christ. How do Jesus Christ could say, tama na, mali na, tama ni, mali ni? Wala man siya. Wala man siya. So, patuyang lang tagsulat karon, patuyang lang tagsalita, ay wala man siya. The same as me. Okay? Ito nang katabi ko si Roy. Kung magsulat kayo ng aklat tungkol kay Roy, o tungkol sa akin, sa ngayon, masabi natin, mas authentic kung wala, kaysa wala na ta. Kaya masabi mo, correct yan. Correct yan. Kay Roy, sabi naman ni Roy, correct yan. Ako ay nag-moderate ako sa Katoliko at sa Muslim, sa DYSR tuwing Sunday. Correct yan. Ganito, ang topic na discuss nila, ganito, ganyan. Sabi ni Roy, tama yan. Kaya nandito siya. Pero kung sabihin niya ako nakipagdebate Pentecostal, nakipagdebate ako ng Jehovah's Witness, nakipagdebate ako ng anong religion, si Roy ang moderator, kung wala na si Roy sa mundo, paano niya maka-object? Ha? Paano maka-object si Roy? Wala naman siya sa mundo. Kung example, wala na siya dito. The same as ako si Ibrahim Romas, ako nagsasalita tungkol sa Quran, tungkol sa Hadith, comparative sa Bible. Kung wala na ako, magsulat sila na pinupunit ko yon ang Biblia, ang Quran ay inaatake ko ang Quran, ang Hadith ay ganito, ganyan. Todo sulat kayo dahil wala na ako. The same as Jesus Christ. When the New Testament were written, Jesus Christ already in heaven, decades. Wala na siya. So, wag niyong ipamimilit na tama talaga yan, ang nasulat dyan lahat. You have to discuss it squarely kung talagang totoo ba o hindi. Example lang, bibigyan ko ako ng little story. Ano siya, no? Ano na sila? Tungkol little story about sa Mateo 4, nga si Kristo ay kung saan-saan siya dinala-dala. Di ba? Anak ng Diyos, dinala-dala. Kung ako sisikuhin ko suntukin ko ikaw satanas ka kugus-kugusin mo ako, buhat-buhatin mo ako, sino ka? Pero paano natin nasulat nga siya ay dinala-dala ni Satanas. Okay? Mr. Efren, nandyan na kayo sa labas. Ang ating debater sa Roman Catholic. Pasok na kayo dito. Sulod na mo, sulod. Sulod na dito dong. Naghulat mi sa imo ha. Amo lang ni gisugdan din, himintras nga dili mabakanti ang oras kay sayang ang oras. Wow. Naay nagkuan sa akong mamaya na lang. Pero studs ka nang sa sa Biblia nakasulat man sa 2 Timoteo 3:16 nga ang Biblia Ginoo man ang naghatag gitugas sa Dios. Ang sa imong observation ana? May good ni Alhamdulillah. Malipay manggod ko ni good ni Mr. Roy kay mangutan na gyud alhamdulillah. Alhamdulillah. Una si Timoteo ang nagsabi sa 2 Timoteo. 2 Timoteo 3:16. Ang Dios man naghatag ana. All scripture are inspired by God. It's given for instruction, for reproof, for teachings, and etc. Tanan, naman. Una, maganda itong salita na ito. Una, si Paul ang nagsalita. Huwag nating isipin mga kapatid, Diyos ang nagsalita. Kasi ang mali sa ibang tao, pag anong nasulat sa Biblia, Diyos ang nagsasabi. Mali, taong nagsabi niyan. Si Paul Si Paul. Sino ba si Paul? Sabi ni Paul, ako'y mangdaraya, ako ay tuso, ako'y nagsisinungaling. Okay. Tingnan natin, all scripture. Kung all of scripture, bakit may canonical pa? May canonization pa. In fact, the Bible, the Old and New Testament, fixed canonization in 400 AD. 400. Kung talaga ang Bible, all the scripture were written by inspiration, the canonization would not exist. Bakit? All scripture Kasi, do you know what is canonization, mga kapatid? Canonization, reject, accept, accept. Ganun, reject yan. Ito naman, atin yan, tanggapin yan. That is canonization. Okay? Sino, Pero sa kuan, okay, sa diha man nakasulat mo sa New Testament, sa unsa po imong sa ato ta sa Old Testament, kay disiman asa dia, nag-connect mo na gikan sa kang Isaiah, Daniel, gapuin man sa ato sa New Testament. Aw sa sulat sa mga kanang Torah kung kanang 5 books of Moses naman na sa inyo nga Quran, kanang naang mga pulong diha nga ang Dios naghatag sa imo
Diya man ta mag-coincide, magparehas man ta diya sa Old Testament ta magparehas na mabunas niyo nga basahon sa Quran. Nya na po sa Holy Bible nakabutang unsay imong masulti diya wala kay husto ba na nga pagkasulat kanang nakabutang diya sa Old Testament labi na sa napulo ka sugo na naman na sa iyong Quran pod. Kung si Jeremias ang atong tawgon, si Jeremias 8:8. Matod pa ni Jeremias, ang mga scribes they were writing of falsehood. Ang eskriba daw nagsulat og mga bakak. Si Jeremias 8:8. Dito ta sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Okay? Okay ka diya. Okay. Dili ko okay. Ngano man. Kung sinong ngayon nga isang scholar magsabi siya nga Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy were written by Moses, purely written by Moses, nagkamali ang mga scholars of the Bible. Kasi maraming mga writers dyan ang na-involved. Si Joshua, isa dyan. Sabi nga nilang iba dyan si David. It's not, and even the Roman Catholic today, the Roman Catholic, the New American Catholics version of their commentary, they don't believe nga Moses had written all those books. Si Moses hindi makasulat, patay na nakasulat pang patay. So okay yun nakalagay dyan sa Exodo 20 verse 1 na ganitong pagkasabi. At ang Panginoong Diyos nagsasabi ng ganito at nagsasalita siya. So dyan Ustads, makita natin na hindi talaga tao yung nagsalita diyan at saka hindi tao yung nakasulat kundi ang Panginoon mismo siya ang nagsasabi at nagsasalita. Anong masabi mo diyan? Diyan nakalagay man yan sa inyong Quran din. Tingnan natin mga kapatid, ang narration. Sa right way of writing, mayroong tayo na tinatawag first person, second person, third person. Singular, plural. Pero paano masabi nga si Moses ang nagsulat? Nga samtang si Moses didto sa bukid sa Sinai, og ang Dios namulong kay Moses, og ang pulong sa Dios gawa sa didto sa burning bush. This is not word of Moses, no word of God. This is word of the narrator. So sinong narrator? We don't know kung sinong narrator. Pero this is not really for example in Matthew chapter 9 verse 9. They said Matthew wrote the Bible. This is an internal evidence. Even the scholars said, hindi si Mateo. Bakit? Sabi dito, when Jesus passed forth, samtang si Jesus ning agi, he saw a man, nakita niya sa katao, named Mateo. Ginganlan og Mateo. And he said unto him, og namulong siya ngadto kaniya, follow me. He stood up and followed him. Kung talagang si Mateo ang nagsulat, samtang si Kristo nagkaduol din niya kanako, giingnan niya ako, tindog ka, sumunod ka kanako, ning tindog ako, og nung sumunod kaniya. Pero nagsabi ang statement, he stood up and he followed him. So very clear, third person, it's not the first person. So mayroon pa nga nagsabi nga, si Moses, si Moses din ang nagsulat, sinabi doon, Moses died in the valley of Moab. 120 years old when he died and he was buried. So bila si Moses ang nagsulat. Kung si Moses ang nagsulat, it should be in future. Kaya buhi pa si Moses, pagsulat ba ng patay na? Di magsulat ang patay. It should be, I, Moses, the servant of the Lord, will die and will be buried in the valley of Moab. And I will be aging 120 years old when I die. Should be in future tense. So, okay. Ganito. Diyan parang talaga mayroon naman diyan, mayroon namang talagang parang mayroon tayong studyhan diyan about diyan kasi may mga sulat diyan sa Deuteronomio na kahit wala na si Moses, parang naipatuloy pa rin. Pero ganito 'yan. Ang tanong ko, bakit nakalagay yung mga sulat ni Moses na 5 books of Moses, yung mga Torah ni Moses? Bakit nakalagay sa inyong Quran yung 5 libro niya? So ang tanong diyan, bakit nangdiyan sa inyo na hindi naman sila magka isang tribo at saka ibang bansa sila, magkaibang bansa sila? Bakit magkahaling tulad talaga yan? Okay. Paano natin yan ngayon maisa-isa niya ngayon? So ibig sabihin yan, baka tayo lang dito
nagkawatak-watak, nagkaiba-iba. Sila naman nung una, nagkaisa pala sila. Mr. Roy, atong ganahan ko ning tawhana kay mangutana gyud ba? Kay yung gusto kong strike nga pangutana ba? Dili tipsing. Okay, kini tipsing, kini siya diretso mangutana. Sabi niya, nga ang 5 ka libro naa sa Quran. Kay matod pa mao na. Una, wala gyud nasulat sa Quran. These are the 5 books of Moses. Wala. Nasulat ang kinabuhi ni Moses, nasulat kung unsa siya pagkatao, unsa ang adlaw siya nagpahulay, naasa. Pero yung these are the 5 books of Moses. Genesis, Exodus, Numbers. Actually, even the Jewish scholars, ang tinatawag ngayon sa kanilang nga Torah, iban nga mga scholars, Torah is not only the 5 books. Ang tawag nila Tanakh. Basahon. No, ang tinatawag na Tanakh, meaning the Old Testament, the entire Old Testament is called Torah sa ibang mga scholars. Torah, Sa Hebrew. Sa ibang mga scholars, pag sinasabing Torah, it's only 5 books of Moses. And actually, even the modern scholars today, if you try to research, mga kapatid, kung mayroon kayong artificial intelligence, okay? Mayroon kayo diyang Google, si Mr. Google, research nga ninyo, who wrote the Pentateuch, kung si Moses ba? Even the modern scholars today accepted nga si Moses ay di siya ang author. The tradition, sabi na, the tradition, accepted nga Moses was the author, the tradition. But the scholars, Bible scholars today, they refuted and they debated about the authorship of Moses. So ganito, parang parang naniniwala kayo na yung Moses niya nakalagay dito sa Holy Bible, naniwala kayo na may sulat talaga siya at saka may sabi ang Panginoon sa kanya. Pero siguro sa inyong Quran, hindi ko naman alam yan husto. Meron din naman akong Quran pero hindi ko naman lubos na basa lahat. Siguro nakalagay, siguro sa inyo siguro, hindi nakalagay dyan ang 5 books of Moses. Pero dyan ang lahat siguro ng mga salita ni Moses sa inyo na Quran. Alam din ninyo na mayroon din dyan, mayroon si Abraham, natawag nyo na Ibrahim. So, siguro, pakiliwanag daw, Ustad, ano ang sistema dyan sa iyong Quran, nakalagay ba dyan ng 5 books of Moses, o lahat mga sulat dyan nakalagay dyan sa inyo, sulat lang, nakalagay dyan sa inyo, ano yan, ano gusto? I appreciate the question. Kasi ang normal kasi nga question karon nga na sa madla, na hipatik silang utak, nga ang Quran jud ay kopya sa Biblia. Maybe not from you, but kadaghanan min sila nga ang Quran kopya gid sa Biblia, kay mga pangalan sa lugar, mga pangalan sa mga tao, gihimo sa mga tao, naa sa Quran. So therefore, ang Quran kopya gayud sa Biblia. Kung ako nang gamiton the same logic, if I will use the same logic, ang New Testament di ay kopya pod sa Old Testament, which is separated. Which according to the Jewish people, lagot sila, galit sila sa mga Kristiyano. Because according to the rabbi and the scholars of the Jew, why the Christian diglued the New Testament into our holy book? Diglued, ang ibig sabihin, gipadikit, gipapilit nila, girugby nila ang New Testament sa among libro. Dili sila ma-accept. The Jewish people cannot swallow the New Testament to be the Word of God. The Jewish people, ang mga Kristiyano lamang nag-angkon, ginahigop nila ang Old Testament as Word of God. Sa mga Hudyo, dili. Even did not believe Jesus Christ as Messiah. Did not believe kay Jesus Christ. And then, according to their writings, the Talmud, even Jesus Christ was a bastard. Mary was a prostitute in their own book, the Talmud. So, ang aking masabi, bakit mayroong nasulat sa Quran, magkaparehas, gumikan originally ang Torah, it's from God originally. Okay. And originally the Quran is from Allah. Pero dahil sa mga tao na lubag-lubag due to many translation, pero originally ay talaga ang Torah nga binigay kay Moses, we believe the Torah, the book of God, never been changed sa kapanahonan ni Moses. We believe the book of David, tinatawag na Zabur. We believe the book of Ibrahim, tinatawag Suhufi Ibrahim. We believe the book given to Jesus Christ, tinatawag na Injil. Pero kanang translation nga Evangel or Ebanghelyo
Wala or na- gospel, Wala na mo dira. not the New Testament. Because what we believe in is the evangel, the gospel according to Jesus. At the Bible, the New Testament, Gospel of Matthew, Gospel of Mark, Luke, and John, these are not the gospel of Jesus Christ. At saka, sinulat yan without the knowledge of Jesus Christ. Parang diyan na tayo magkaano, hindi natin magkaano diyan, Oo. magkasundo-sundo talaga. Oo. Kaya, kasusundo-sundo, kung talagang open-minded lang tayo, open-minded, supposing, ang maraming mga statements sa Bible can be corrected kasi ang totoo lang, ang Quran sent by Allah to correct the previous books which had been altered by the many scholars. Altered. And even the Bible said, Jeremiah chapter 8 verse 8, ingon si Jeremiah, the scribes were writing falsehood. Nagsulat sila ng kasinungalingan. No. Dito tayo sa sa New Testament in general. Sa New Testament, even kung titingnan mo si Martin Luther, kahit si Martin Luther, ayaw niya ang mga libro ang iba dyan eh. Martin Luther, ayaw niya ang Hebrews. Pero bakit na-insert ang Hebrews? Okay? Another thing, ang Revelation, kasi kating palagalang ginagamit, anong taon ang Revelation na sulat? The scholars today, the modern scholars today, they said, they are not sure whether John the Beloved, maybe the disciple of Jesus, John of Patmos, John the Revelator. They don't know who is that John. Kasi walang apelyido eh. Okay. So sabi nila ay a sort of interpretation of the New Testament. Nandyan ang New Testament. Pero nakita mo pagkasulat sinong mag-add, sinong magkuha, nasa last chapter and last verse of the New Testament. Revelation 22 verse 18, 19. Tanong, what year nasulat ang Revelation? The book of Revelation, Apocalypse, what year nasulat? Nasulat ba ang Revelation? Intact na ang Bible? Wala pa eh. Di pa kasi ang na-intact ang Bible in 400 AD. Si John Revelador, hindi siya nagsulat ni 100. Nagsulat siya in early, sabihin natin early century, first century. Sinulat niya. Pero ang Bible na-intact in 400 AD. Paano mo masabi? Pinalitan ka ron. Example, nakalibro, imuha ng libro. Libro ni brother. Libro ni nako. Okay? Katag di siya, katag. Gisulat sa akong libro, kinsay magkuha, kinsay magdugang, tagasulutan sa Diyos. May violation. Yes, there is akong libro. Ipuno ni siya dinha, ipuno ni tanang libro, natakda ng uban. Wala gani kay balo siguro naging nga kung makikita mo sayop sa imuha, so banda nakakita mo sayop, i-correct, itulid ninyo ang akong sayop. Baka nandun sa imong libro. Pero gumikan sa akong libro ng ingon, ang magakuha ug magadugang pagbutang din ha. Orag sinasilyuhan pod ang imuha. Ingon ana ang pagsabot unta. We should understand the Bible book by book. Hindi kay asang tibuok nga nahimog sausage ba? Nahimog sausage nausa. Hindi the revelation of meaning the writers is actually it's not revelation. I don't believe the New Testament is a revelation. Pero sa ibang mga ralostar, sa amin, sa kanila, yun ang pagkaintindi nila. Kasi si St. Ignatius at saka si Damaso, sila yung nag-compile sa tinatawag na Bible. Pero sa amin na talaga pananiwala, kahit wala pa yan si St. Ignatius, kahit wala pa yan si Damaso, kahit wala pa yung mga tinatawag natin na yung malaking simbahan ngayon, na Roman Catholic, o yung galing sa Roma, kahit wala pa yan sila, kami mismo, sa amin naniniwala kami na may sulat na talaga kahit wala pa yan sila. Kasi yung sinusulat talaga nila, parang iniingatan din naman siguro nila na hindi sila magdagdag, hindi sila magbawas. Kasi may mga sulat na kahit wala pa sila. Mababasa natin yan sa Acts 13 verse 14. Si Bernabe at Pablo pumunta sa sinagoga at doon yung nagbabasa sa kasulatan tungkol sa kautusan. So mayroon na talagang kasulatan, mayroon na talaga. Pati si Jesus Christ. Makita natin pumasok sa sinagoga, tumayo at nagbasa sa mga kasulatan. So sa amin, yun ang paniniwala namin na kahit wala pa yung si St. Ignatius, wala ba yung si Damaso, at sa kabuuan, wala ba yung Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Sa amin, naniwala na kami na mayroon talagang kasulatan. So sa amin, ayon ko sa inyo, kasi
Kayo din ang kanilang paniniwala eh. Sa amin naman, kasi may nakasulat, may mga sulat naman talaga kahit wala bayan sila. Ang inaano nila ngayon, ang problema ngayon sa kanila sa ibang mga aral, buong kasulatan, inaangkin na nila lahat. O parang kung pakinggan din natin sila, at saka tama sila kasi mas competitive na natin, mas makapangyarihan magpresentar sa lahat ng mga kabuang kasulat na yan. Sa totoo na naman talaga, wala na, kahit ni isang authority, wala sa kanila. Katulad na yung mga paniwala kayo sa Katolik, yung malaking simbahan, na galing sa Roma, inaangkin na lahat yung buong kasulatan. Kung totoo siya, pagbasahin natin, pag-aralan natin, wala pa sila, hindi pa sila na tayo, hindi pa sila na nakilala ng buong mundo. Nangdoon na yung mga sulat. Yun ang aming paniwala, Ustad. Aywan ko sa inyo, parang doon na ang nyo, hindi natin na-solve. Pati sa amin, nasusolve ba talaga namin yan? Iwan ko sa iyo. Anong mo dyan? Belief and narrative is different. Uh, Belief, mga butang na nga wala na sulat ba. This is your belief. Kung unsay imong na tuhuan, mao na. But when it comes to writing, is different thing. Dahil visual talaga, makikita mo talaga, mababasa mo. Your belief inside, I don't know. Pero if your belief put into writing, doon ko na masabi this is correct and this is wrong. Pero karon kay wala man nasulat pa. So, the allegation na sabihin na your belief, it's okay your belief eh. But sa way of argument, bagang even court of law, in any court, in any investigation, hindi talaga according to the belief eh. Pag hahanapan ka talaga ng ebidensya eh. Sabi ng witness, isang witness, ikaw, nakakita ka? Hindi, naniwala lang ko siyang nagpatay, sir. Naniwala lang ako. This is my belief nga, he killed Juan de la Cruz. Ang isa naman, did you see the murderer? I did not see personally, sir, but I believe he killed Juan de la Cruz. Uy, naku, dili man matanggap na doon. Hindi man yung basihan yung ebidensya. Okay, example sa ebidensya, ipakita ko. How can you believe the evidence in the Bible itself ngayon? Example sa Matthew 4. Si Jesucristo gidala sa Espiritu. To be what? To be tempted sa kamingawan. Unsa ang Espiritu? Diyos. According to Trinitarian, the Spirit is God. He was brought by God to the wilderness to be tempted. Okay? Pero nagsulti ang ibang mga teksto, God will not tempt. Ang Diyos ay dili mag-tempt. Okay. When Jesus was there, nagutom siya, and he was fasting 40 days and 40 nights. Satan came to him and said, if you are really the Son of God, actually, who respected Jesus Christ and called him the Son of God, first si Satanas eh. Siyang unang, if you are the Son of God, si Satanas ang unang nag-iingon eh. Nakilala. You are the Son of God. Turn this stone into bread. Alam niya, nagutom si Jesucristo eh. Si Jesucristo, sa yung pasal niya, refuse si Jesucristo. Gidala siya ni Satanas, si Jesucristo, into the highest pinnacle. We don't know, kasi ang ibang narration, into the highest mountain. Ang iba naman, the first is the high pinnacle. Okay, pinnacle o the highest mountain. And then yung lukso ka din na, kaya para pag-asap na yun, imong bato, imong tuhod dili mapando sa bato. Mateo 4:4. O, yung si Jesucristo ayaw tintalan, imong Diyos. Sa ang Trinitarian, muhunong diha. Mayon na, tanawa, ang itintal si Jesucristo. O, gidala naman ni Satanas dito sa kamingawan, and he showed the new kingdom. Kung ikaw lang muyukbo ka na ako, hatag ko kanimo. Katapusan yung si Jesucristo, don't tempt the Lord thy God. In Him thou shalt serve Him. Okay? Karon, ikaw karon, usa ka magwawali. Plain. Kilala mo ako si Satanas. Kuguson kita. Alaga? Magpakugos ka lang. Common sense. If you are the Son of God, kasi dinalasan ni Satanas eh. Wala man yung nagkikisi-kisi siya, gisik ko niya. Ako kung si Satanas gaksun, suntukon ako. Satanas ko na. Nga naman, common sense, very kuan ba? Pero yung illusion ba ang nanghitabo? How come you are the God, or say God, or Son of God, or a prophet, a righteous man, ning doon si Satanas niya kugusong ka. Di man lang yung paakon yung dalunggan, sikho nimo. Nga Satanas ka buang ka, istiha ka. Nga naman nga, pasagdan, gidala na po siya dito. Oro yung ibusdak siya ni Satanas. Ang katawaanan pa nito,
ang nagsulat si Mateo. Para bang ning lumipad si Satanas at si Jesus Christ, lumipad din si Mateo. Bakit? Hindi man nagsabi si Mateo eh. Sabi ni Satanas sa akin, ito ang ginawa nila. Or sabi ni Kristo, ito ang ginawa nila. Ito ang sabi ni Kristo, ito ang sabi ni Satanas. It should be a narration. Kung nagsulat si Mateo. Kung nakinggan mo si Mateo, parang first person nga lupad si Satanas o si Kristo, lupad mo siya. Ay, binuang naman na. Okay. So, siguro mga bata ta, pero Wala hindi nga. na ta bata. Dodong tigulang nga ta. Wala This nga. is a narration. This is what is written. This is not belief anymore. This is not belief anymore. This is what the narrative says. So, our conclusion must be based on narrative. Must be stronger than belief. Muna nga bitagin ng atong makuha ba kay sa kadaghan sa mga pundok sa reliyon mo ustad sa kalibutan nilahi magyud sumana ang uban pamadunggan po nila kung sa mga ano Musukol ka, sugugusog sa sa mga tanas. kalayan. Pero niya ustad napag-iisa kana ikaduha naman na ang una pagyud kang Hob. Klaro ato mang nabaluan nga si Hob miadto sa tanas sa langit. Kana ikaduha naman to ilang Jesus Christ. So nangayog abiso si sa taas kang sa Ginoo. Unsay mo mga istorya na pero ako kabalo ko naman na sa Quran kay sa Old Testament naman na sa yung Quran. Ang history ng Hob pwede naman na ma-explain sa Quran na na sa yung Quran. Si Ayob, ang story kay Ayob nga gikuan siya ni Satanas sa dili si Satanas, si Allah mismo. Si Allah mismo ang nag-test kay Ayob. Gitest si Ayob to make his more stronger kasi mga tao maraming mga tao para bang GBI ba si Ayob ba? So mo tong nakapakita sa Ginoo sa panghitabo ni Ayob nga maskin kag tuwa sa pinakababa pwede kanyang hawason sa kakuan sa bilang propeta. Ang si Allah mismo sa Quran, si Allah mismo dili si Satanas. Si Allah mismo ang nag-test Nag-test ya. Oo, dili si Satanas. At saka ang Satanas sa Biblia at Satanas sa Quran iba. Kasi ang Satanas sa Biblia anghel. Anghel, malaika. Kanya gibiyaan dito si anghel dito si Lucifer, the head of the angels si Lucifer. Gibiyaan dito sa trono unya ang Dios ning naawg daw sa yuta para maghimog tao. Unya sa great controversy ni history sa controversy. Tapos paghimo daw ni sa Ginoo dire dito ning tubo ngiyang kasing-kasing o yung ulo ni dako dito ning I will make a throne above the throne of God. Gitasi ang Who will trono. be with me, my companions, my allies. Ang dili kaaway. Sa direksyon pagkasulti, gera. Gera sa langit. Tingnan mo ha, kung totoo ito. Another naman illusion ito. Yes. Kinsa ang right hand? Lucifer. Gumikan sa pagkagamahanan ni Lucifer, halos napildi ang mga anghel. 1/3. Then God naabot. God arrived and said, Lucifer, anong nangyari? So, daling sa sulti, nalupig si Lucifer. Kaya naabot ang Ginoo. Nagilabay o gihulog si Lucifer na unsa kang nahulog ka ni ining yuta. Nahulog siya dito pud natunong pud sa mansanas. Nga dito nagkulapot siya dito. Sa paraiso. Sa paraiso. Look, Revelation 22, Revelation 12 verse 7 at 10. Onya dito na sila sa Garden of Eden, Gitukso na si Iba. Gitukso na si Iba nga tarungan mo ni sa diretso pagkasulti. Kuha si Iba, kaon siya nya gitagaan niya ang bana. Okay? Nganong nakatsansa si Iba? Nganong nakatsansa si Satanas? To ang Diyos sa langit. To ang Diyos sa langit. Ngano ang si Satanas nakatsansa dito pagyera? Ang Diyos di sa yuta. Di sa yuta ang Diyos naghimong tao. So si Satanas nakatsansa dito nga makumpensir niya ang 25%, okay? Or 1/3, sabi natin 1/3. Kung ang Diyos to ay dito, unya wala dire. Wala dire to ay dito. Kung silang gumpalinti, kado aswang? Pagkadto ko to, way ka to, pagkadto ko di, way ka di. Ha? So, ani. Di pa na tapos, lamin na kayo tapos na to. Kanilang. Unya, nagtago si Iba. This is an illusion really. Nagtago si Iba, tapos nadungog nila ang tamak sa Diyos, sa tanaman sa Eden. Tug, nadinig nila.
Tapos tago sila. Ingon sa Diyos, Adan, iba, diin mo, where are you? Di ami, nagtago. Nganong nagtago man mo? Kay hubot-hubad kami. Bakit hubot-hubad kayo? Kumain ba kayo sa prutas? Kung ako si Adan, Diyos, wala ka ba kabalo? Sigag pa, pamangkot ka dira, pero may nga, how, Diyos ka, ay kakawaan nga kakaon na kami. Di ba? Oo, kung sa So, linggo. kung nakita nimo, ang Diyos nag-question, I could not believe that this is really, in Islam, no, it's not like So, tinood, namay mga anak, pero ang Diyos mong God, doon na siya yung mga pulong nga wala niya gidres pag sulti. So sama sa pamagi sa kang Adan nga og para sa kang abil og kang Kain, gipangutana na si Kain asa imo igsuon. So similarity parehas nga og sa kuan pa ngano wa bali sa nasayod kun asa dai si Abel. So gipangutana pa niya. So may mga gagamit ang Ginoo kanang lahi nga mga pulong mga dili diretsuhan. So sa inyo ustad, sa Quran unsa po mo sa side sa history ni Adan ug ni Iba, unsa po sa inyo nga istorya sa inyong mga Quran? sa when God created, sa dili pa niya create si Adan, ang Allah nagsulti sa mga angels kasama ang jinn sa bang engkanto, kasama ang engkanto ug ang mga malaika. Ingon ang Allah, I will create a vicegerent on earth. Vicegerent meaning tagamando din sa kalibutan. So ibig sabihin tao. Ingon ang mga anghel, ya Allah, you only create a vicegerent that will shed blood on earth. Magpinatyanay lamang. Whereas we are here adoring yourself in all the day and all time. Whereas you will create only human being that will shed blood, magpinatyanay. Nang ibig sabihin, alam na sa anghel. Alam na sa anghel. Then Allah said, you do not know what I knew. Then Allah created Adam. Galing sa clay. Excuse me, sorry. Sa clay. So the same similarity sa sa Bible. After he created, Kaparehas. okay, he brought Adam to the group of angels, including Iblis, nandoon. Bagang Lucifer sa Kristiyano, nandoon din. Then Allah ordered them to prostrate, bow before Adam as respect to Adam. Give due respect to Adam, bow and prostrate. All the angels bow and prostrate before Adam except Iblis, except Lucifer, Iblis. And then Allah said to Iblis, Iblis, why you not prostrate? Say, ya Allah, you know well, yeah, you know well. You created me from fire. This man you created him from the mud, from the clay. You created me from the fire. May ibig sabihin, I am higher than Adam. Then you order me to prostrate. Then Allah said, now you are accursed. You disobey me, now you will be accursed. Ay yung naman Satanas, okay, accursed. Pero I'm asking you, naniwala pa rin siya. I'm asking you, nga ang aking kinabuhi, unya ra ko patya sa adlaw sa paghukom. Tagaay ko lugway sa akong kinabuhi. Nga, unya ra ko niyo patyon. Pero, I will tempt them from the right and left. And I will tempt them front and back. Sabi niya, I will do my best to tempt them. Then Allah said, who will follow you? Kinsa mo sunod sa imo? It be yours. Pero who will receive my guidance, then will be mine. Sabi ng Allah. Dito nagsugod ang Lucifer baga or Satanas. Pero dili siya anghel. He is created from fire. Anghel created from the light. The light, the angel created from light. Human created from the clay. Ito ang nasa Quran. Medyo medyo malaki-laki talaga kay bahan, no? Sa Biblia sa Quran. So, yun lang at actually at malaman natin, no? Mga kauban, may balaan nila ang kanang aral teaching sa ato nga mga igsuon nga mga Islam. Kaya ato mas lang igsuon brother mo sila. Ang kuan god, ang anghel maskin pagdili nato sutaon pag maayo. Pero na mga tao karon nga Pilipino, mingon nakasala ko, tao man lang gud ko.
di man ko anghel. Oh. So this concept, this same with Islam, na ang anghel never commit mistake. Ang angel never commit sin. Kasi ang mga tao, Brad, nganong nakuan man ka ba, natintal man ka to, Brad, gwapa man ka, Brad, tao raman God. Di man anghel. Di man ko anghel. So, meaning, ang angel pala Dili can ang mga never commit sin, which is the same with Islam. Dili mali. But in Christianity, no. Angel can commit sin, disobey God. Why? Si Lucifer, angel Lucifer, man. Si Lucifer man, yung companion, mga angels man, which is contrary to Islam. So sa Islam, ang angel wala dili na They magkamali. have no right, they have no Di na magkamali. free will. Wala siya kamalian. They could not move forward, backward, left, right without the order of God. No, sila ang mga angel. They are the soldiers of Allah nga. They only created to obey. Wala sila creation as. Para sa tao nga, mayroon tayong disobedience and obedience. Ang the jinn. So sa adlaw sa paghukom, ang hukman niya ang mga tao o ang mga itong mga jinn. So ang anghel dili sila hukman. So Kaya wala man sila balaod nga i-obey and disobey. Wala man sila balaod. Also the animals. Ang animals po dili pod sila dili pod sila hukman makasala dahil wala pod sila batas. wala pa batas. Kitang tao nga nay batas. So ikaw atong makaba masig imo sila usa. Continue lagi ako sa ustad sa istorya ko kami po isang istorya. Sige. Sila okay. Alhamdulillah. May mga taas pang oras. Sige, tas pa. Informative ba? Alhamdulillah. Kana. Di ba ako bro? Magunigaw ni lang tayo wala ko sa gis. So, magandang hapon po sa lahat. Maraming salamat po. Nandito po ako ngayon kay Ustad na malaman natin kung mga information Bago niya. nagsalita si Pastor, pakilala mo na Pastor. Ito ay Pastor ng para at sa lahat na nakikinig. Makuha nila nga, itong bisita ko ngayon is an ordinary man. He's a pastor. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Sa Hebrew pa, Shalom. Salam. Shalom. So maraming salamat Ustad. Sa hapon na ito mayroon pang oras na natitira na ating pagtalakayin tungkol po sa mga kaalaman na hindi natin nalaman sa mga nakikinig ngayon. Ano bang magandang topic for 10 minutes Ustads na tatalakayin natin ngayon? So maganda siguro yung tanong mo sa Islam nga, you have in doubt. Mayroon kang doubt. Kasi way of clarification. Kasi yung doubt mo, actually, di lang ikaw, the audience, the non-Muslim listening, actually, ito rin ang Ito rin para makikinig din ng lahat ng mga Muslim sa buong bansa whatever natin. is you don't, huwag kang mag-atubili nga, masaktan ako, ma-offend ako, wala yan sa akin. I like it. Mapakla, mapait, matamis, manghang, tanong, okay. Okay. Maganda talaga si Ustad at lahat ng mga Muslim na nakikinig na yon kasi si Ustad ay gaya din sa akin, lahat din nakikinig na hindi sirado. Open-minded si Ustad at lahat ng mga nakikinig ay open rin. Yan ang pinakamaganda. Do ang tanong ko lang Ustad, ito ay patuloy natin na sabi po kanina po yung si Brother Roy na nasalita na before 1521 yung mga Katsila po pumunta dito na sila po ay may authority na sila po sa history ang may kapangyarihan ng Bible na nandito na. Sa tingin ko po hindi sila kasi may Islam na nakarating dito. Is a friendly for those Filipino people. I think 1500 nandito na siguro ang Islam. 500. Bago pa nakarating yung 1,300 nandito na at ang mga Chino nandito na rin, no? So lamang sila. So bakit naman ang mga Katolik na yung authority yung sa Bible sila daw ang may authority sa lahat ng Kristiyano na palaganap dito sa ating bansa? Sila ang pinaka it is are you tanggap mo ba ito Ustads na sila po ang una talaga na palaganap ng Christianity? Actually, that's why nga sa tinatawag na hermeneutics, talagang upos ako dyan. Dahil sa hermeneutics, kasama ang history. Okay. To understand the Bible is the history. Paano ngayon ang history? Kung base sa history, talagang silang sa una, silang nag-civilize based on history. Opo, Ustad. Bakit? Ang historian niya Katolik Sila Gregorio of Sidi, sila ni si Peter Gowen. Sino ba sila? Hindi sila Muslim. So
So, wala kayong Ha? history dyan, Ustad. So, Alam naman natin lahat na una ang Islam. Oo. Sa history, wala kayo, hindi kayo nakalagay. we have the history. Hindi kayo nakalagay sa Pilipinas. Ah, kay Peter Going, written by Peter Going. Okay, nandoon nga talagang Muslim ang nauna. Okay. Mayroon pa nga very unfair. Tinatawag nila Christianize to civilize Christianity to civilize Filipinos. To civilize. Opo, Ustad. Oh. Mayroon pang ditawag nila nga the discovered Philippines. If the discovered Philippines, So, ibig sabihin, wala, yung pag-discover nyo rito, hindi, Hindi nila recognize, hindi nila recognize yung pag-discover. Oh, kasi sa history lang ang binagbasihan nila. the discovered, discoverer. Magellan, the discoverer of Philippine discoverer. Yes. So, mali. Bakit? Pagpunta, mga Chinese dito na eh. Ha? tama. Mga Malayan dito na. Ang mga Malayos dito na at mga Arabo dito na eh. Opo. So, they are not the one who discovered Philippines. Tama. Okay? Correct. Pangalawa, sabi nila nga, they wanted to civilize, they are already civilized because the Islamic law is highly civilized compared to, talking about Bible, compare with the Quran, the law of the Quran and law of the Bible, without interpretation, mahirap ang Biblia. Ha? Okay, yung dinadala nila, no? Dinadala nila. Okay. If they will use the Bible as to civilize, Right. So, So, mali pala ang mga mali pala yung mga paniniwala nila na sila ang nauna na sa history, na sila ang may authority. Kung wala sila, wala dang Bible. Sabi nila. kung sabihin nila nga walang Bible dito sa Pilipinas, actually ang Quran at Bible magkaiba. Okay. Pag sabihin lang Word of God eh una ang Quran. Word of God. Dala na. Kasi nandyan si Moses at si Abraham. Nandyan si Mary, nandyan si Jesus, nandyan si Joseph. Nandito na. Nadala na pala. Oo. Bago sila. Bago sila nandito Ang na. word of God. 1,300. Nandito Saka sa na. Malay, mga, yes. Pero sa tingin ko sa Genesis, may nasabi ako na after the flood, yung mga katutubo ni Yuctan in the tribe of Noah, kasi nag-scattered na yan sa buong bansa. Ito rin na-discovered na rin, may tao na rin, na unang tao na nandito, wala pa ang 1521, 1,300, 800, at saka 500, may tao na dito, Ustad, sa history sa Genesis. Yan pagtatalakayin natin. So, nung unang tao, naka-discover dito in the tribe after the flood. So, hindi ibig sabihin yung sa history lang pinagbasihan. Ang pinagbasihan natin, doon naman sa yung sabi mo kanina, Ustad, kasi naniniwala ka sa Torah. Yung original na Torah. The original Na walang mix. walang Ang problema dyan ay yung mix eh. Yung sabi mo kanina mix, wala talagang halong mali. Doon sinasabi mo pagdadagan mo 'yon, sabi pa ng Revelation, pagdadagan mo, kunan mo at saka bawasan mo, iyan ang pagkakamali. Tama si Ustads. Ikaw ano pang masasabi mo, Ustads, sa mga sabi history rin ngayon? nga kung di bawasan, di dagdagan, para sa akin, sorry pastor kung iba Yes, nga sagot no ko. problem, Ustads. This is also not supposedly nga sabihin sa isang writer. Okay. Bakit? Kasi mayroong batas noong panahon, existing sa kapanahonan nila, which is not allowed in our time. Okay. So, magbago talaga yun. Tanggalin talaga yun. Suppose, ang anak, pwedeng mag-sex ang anak, asawang anak sa anak. Ha? Sa kapanahonan ni Adam. So, talaga, kung hindi mo yan buburahin, hindi mo yan sabihin nga, obsolete na yan, ha? Mananatili nga until now existing. No? So, bilang human, yung sabihin natin na bilang human, may panahon nga kung ang Diyos ay magpadala ng propeta, ang propeta ang may katungod, not us, ang ordinary mga tao. Tama, The prophets, they are the one who has the authority to change the law, no? To add the law or to omit some laws, because they are the prophets of God sent by, like for instance, you come to Jesus Christ, so kapanunan Moses, eye for an eye. Ha? Sa kapanunan ni Jesus nila, love your enemies, forgive your enemies. So, mayroong changes eh. Mayroong changes. If you follow about what is written. Okay? This is the narration. Opo, Ustads. My contribution is this, Ustad, is the prophets, even the apostles, when you read the Tanakh,
or the Torah, the 5 books of Moses, because according to you is already a Torah for original and now discovered in the Old Testament. Actually, there is no old and new, Ustads. It's Correct. already there's a lot. Kaya nga mga scholar ay mananagot sa paghukom ng ano sa Ama. So ibig kong sabihin, yung mga unang tao na kasama talaga sa Panginoon ay talagang nakasulat sila, Ustads. It's not their own perception sa kanila, hindi sa kanilang sarili. At sa sa revelation. Because sabi mo yung Elohim, kasi yung Elohim sa Hebrew and then Adonai Elohim din sa Arabic is Allah. Ay sila nakasulat sila kasi nakapagsalita yung Espiritu. In Revelation, the Spirit speaks, spoken to the prophets. And then Elohim speaks to Moses or other people, even Joshua. So he could write the procedural law, the ordinance law by the guided of the revelation and spoken by I think is a virtual talking Ustads na nakikinig lang sila, tapos siguro nagmamadali sila sa pagsusulat. Yan ang naisip ko, Ustads, kasi kung sa sarili natin, Ustads, sa kalaman natin, hindi yan magagawa, but extra unusual, supernatural na nagbigay ang Ama sa kanila yung wisdom talaga. Ang Hindi kung magawa si sa Jesus ang kwan, sabi niya, it is sabi niya, I did not speak of myself. Yes, tama, Ustads, tama. Opo, Ustads. What I hear, I Yeah, judge. yes. Because my judgment is just because I say what I hear. Yeah, tama. And meaning Jesus Christ was dictated by God and so on. Yeah. Sometimes kasi pag sabi nating Holy Spirit, Ruach HaKodesh. Jesus is Yeshua. mag-ano na po, papasok na naman ang Trinity dyan eh. Kuminsan eh. Sa amin, sabi ni God, Allah, took to Jesus Christ, and said, Jesus Christ, all power is given into me. My judgment is just because I did not judge my own self. But whatsoever I hear, that's why I judge. So, si Kristo talaga nakikinig. Tama, Ustads. So, we say, it's very impossible for God to listen. Yeah. This shows only nga Jesus Christ was a prophet of God. Yes. And a man of God. Yes. Hindi siya the creator of the heaven and earth. Yeah. We will talk that later next time, Ustads, because the time is now Too it's very limited, closely limited. Thank you, Ustads, for the time that you've given to me, and I give you all the time. Maraming salamat. This is more informative, Pastor Roy. Yeah. Inshallah. Sa sunod, you prepare and we more informative. Don't hesitate to ask mga critical questions. Nganong inyong propeta nag-asawa bata pa? Mo man issue. Mga Muslim ay meron sa Quran nga pumapatay. May mga mahanghang, mapait na tanong. Yan ang gusto ko eh. Oo, inshallah. So mga kapatid, maraming salamat po sa inyong panonood. Sorry po sa nagtawag ngayon, baka gusto lang siyang mo join sa aming dito. Na tayo mga tong sinusunod, alhamdulillah. So maraming salamat po sa inyong panonood. Paki-share na lang mga brother sa inyong itong programa na ito. Islam, the religion of all the prophets of God. We say subhanakallah Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.